Anak, mag-aral ka ng mabuti dahil ikaw ang aking tagapagmana ng lahat ng aking mga ari-arian. Seryosong sabi ng matandang lalaki na si Mr. Chudoro. Isa itong mayamang businessman na kung saan ay isa sa pinakamayaman sa bansa. Ngunit para sa dalagang si Samantha ay gusto niya ng isang simpleng buhay. Wala na kasi siyang kalayaan sa kanyang sarili dahil nasasakal siya ng kanyang ama. Matagal na niyang hindi nakakasama ang kanyang nanay dahil iniwan na sila nito. Paano naman kasi ay sobrang busy ng kanyang ama sa kanilang mga negosyo, kaya lumaki din siya sa kanilang mga katulong. Lahat na ng bagay ay nasa dalaga na. Kahit anong gusto niyang bilhin ay mabibili niya. Ngunit ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay ay hindi mabibili ng pera. Gusto niya ng kalayaan at mga kaibigan nang sa ganon ay maging masaya siya. Sobra-sobra na ang aming pera pero hindi man lamang namin mabigyan ng oras ang aming mga sarili. Malungkot na sabi ni Samantha sa kanyang isipan. Kung ang hiling ng isang mahirap ay ang magkaroon ng maraming pera, pero ang pangarap naman ni Samantha ay yung makapasyal sa mga probinsya. Sawang-sawa na kasi siya sa usok sa Maynila at ang gusto niya namang maranasan ay ang makalanghap ng sariwang hangin sa kabundukan. Isang araw ay napagdesisyon ni Samantha na panandali ang umalis sa kanilang mansyon. Tuwing araw naman ng Sabado at Linggo ay wala siyang pasok. Manong, gusto kong pumunta sa probinsya. Samahan niyo naman po ako, sabi ni Samantha sa kanyang personal driver. Sige, pero ipangako mo sa akin na hindi ito malalaman ng tatay mo. Ayaw ko naman kasi na mawalan ng trabaho, sagot ni Mang Berto. Gusto rin namang iparanas ng lalaki sa dalaga kung ano ang buhay sa probinsya. Simula bata kasi ay nakikita na nito kung anong klase ng buhay mayroon sa Samantha. Para ba itong isang preso na palagi na lamang nakakulong sa bahay? Walang ibang inaatupag kundi ang pag-aaral nang dahil siya lamang ang nag-iisang anak ni Mr. Chudoro na pamamanahan nito ng kanyang mga negosyo. Ilang oras ang lumipas ay nakarating na sila doon. Masayang masaya si Samantha matapos itong matuklasan ang isang simpleng buhay. Tara, Manong Berto, at samahan niyo po ako. Makikipagkaibigan tayo sa mga tao dito, masayang sabi ni Samantha. Maraming mga binata ang naliligo sa ilog, ngunit nagpatuloy lamang sila sa kanilang paglalakad. Nang dahil sa makapal na putik ay nadulas ang babae at nagdahilan ito ng pagdurugo ng kanyang tuhod. Naku, ano ba itong gagawin ko? Sabi ko naman sa iyo, Ma'am Samantha, na mag-iingat ka. Paano yan kapag nalaman ng daddy mo ang tungkol sa bagay na to? Kinakabang sabi ni Mang Berto. Ngunit maya-maya lamang ay isang binata ang lumapit sa kanila. Agad sila nitong tinulungan at kumuha ito ng mga halamang gamot. Huwag kang mag-alala, mapapatigil nito ang pagdurugo ng iyong tuhod at mababawasan ang sakit na iyong nararamdaman, sabi ng binatang si Jomar. Manghang-mangha si Samantha nang dahil doon. Sa tuwing may pangyayari kasing ganito ay agad siyang nagpapagamot sa ospital. Ngunit ngayon ay tumigil na ang pagdaloy ng dugo at totoo nga na nabawasan ang sakit ng kanyang tuhod. Maraming salamat sa iyo, pero baka naman pwedeng ipasyal mo kami dito sa inyong lugar. Ang ganda kasi ng mga puno at sobrang sariwa ng hangin, nakangiting sabi ni Samantha. Sige po ma'am, maganda po talaga dito at mababait ang mga tao. Kahit iwan niyo po ang gamit niyo kung saan ay wala pong mawawala, nakangiting sagot ni Jomar. Namasyal sila sa kagubatan kaya talagang masayang masaya si Samantha. Sa maikling oras lamang ay nagkaroon siya ng maraming mga kaibigan. Mga taong hindi pinoproblema ang pera dahil ibinibigay na ng kalikasan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lumipas ang ilang oras ay nagpaalam na sila kay Jomar. Nangako naman si Samantha na kapag may libre siyang oras ay muli siyang bibisita. Ang saya po pala sa probinsya. Ganito po ba talaga ang buhay dito? Tanong ng dalaga. Oo naman iha, laki rin ako sa probinsya at masasabi kong mababait talaga ang mga tao. Sila na mismo ang makikipagkaibigan sa'yo at pakakainin kanila kahit hindi kanila kilala. Natatawang sagot ni Mang Berto. Nang maranasan ni Samantha ang isang simpleng buhay ay para bang hindi na mawala sa kanyang isipan ang tungkol dito.
Nang makauwi si Samantha sa kanilang bahay, ay binabalikan niya ang mga litrato kung saan kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa probinsya. Pero para bang naging masaya ang babae nang makita niya ang binatang si Jomar. Naalala niya ang ginawa nitong pagtulong sa kanya. Sobrang bait niya naman. Hindi niya ako kilala pero tinulungan niya ako, sabi ni Samantha sa kanyang sarili. Ngunit ganoon din ang binatang si Jomar. Hindi niya naman ganoon kakilala ang dalaga, ngunit para bang agad na nahulog ang loob niya dito. Kailan kaya siya babalik? Sobrang ganda niya at higit sa lahat ay wala siyang arte sa kanyang katawan. Masayang sabi ni Jomar sa kanyang sarili. Ngunit lumipas pa ang mga linggo ay napagkasunduan ni Mang Berto at Samantha na palagi silang pupunta sa probinsya. Para na rin kasing anak ang turing ng lalaki dito dahil siya na ang personal driver ng babae simula ng bata pa ito. Masaya siya sa tuwing nakita niyang masaya si Samantha. Oh, Samantha, mabuti naman at nakabalik ka dito. Ang akala ko ay nakalimutan mo na ang iyong pangako. Masayang bati ni Jomar. Hindi ko naman matitiis na hindi makapunta dito. Sobrang payapa ng inyong lugar at para bang wala kang iisiping problema, sagot ng dalaga. Lumipas sa mga buwan ay lalo pang nagkalapit ang loob ng dalawa. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon, ngunit nananatiling sikreto kung ano ba talagang klase ng buhay ang meron si Samantha. Pero alam naman ni Jomar na mayaman ito dahil mayroon itong sasakyan at higit sa lahat ay mayroon pang personal driver. Pero hindi alam ng binata kung gaano ba talaga kayaman ang dalaga. Isang araw ay matagal na hindi nakabisita si Samantha sa probinsya dahil nagkaroon ng malubhang karamdaman si Mr. Chudoro na pwedeng ikatapos ng buhay nito. Walang kahit na sinong doktor ang nakapagpagaling sa lalaki, kaya ilang araw lamang ang lumipas ay binawian ito ng buhay. Simula noon ay si Samantha na ang may hawak ng lahat ng kanilang mga negosyo. Pero wala talaga sa kanyang loob na masakal siya nang dahil sa kanyang trabaho. Nagpasok na lamang siya ng magagaling na mga empleyado upang mag-asikaso nito dahil hindi naman mahalaga sa kanya kung mabawasan ang kikitaing pera. Hindi nagtagal ay napagdesisyonan ni Samantha at Jomar na magpakasal sa munisipyo. Ang tanging mga bisita lamang doon ay ang mga magulang ni Jomar at tanging si Mang Berto lamang. Masaya naman ang lahat nang dahil dito. Ngunit isang araw ay umalis si Jomar upang magtrabaho sa malayong lugar. Gusto daw nitong patunayan na karapat-dapat siya para sa kanyang asawa. Ngunit kahit na ganon ay palagi pa rin bumibisita ang dalaga sa kanyang biyenan na si Aling Corina. Gusto niyang iparamdam dito na seryoso talaga siya sa anak ng babae. Napasimangot na lamang si Aling Corina nang makita ang kasuotan ni Samantha. Nakashort lamang kasi ito at medyo kapos ang suot na damit. Samantha, marami ng mga labahin dito. Pwede bang ikaw na muna ang maglaba? Magluto ka na rin ng ulam dahil magpapahinga muna ako. Utos ng kanyang biyenan. Sige po, Nay. Ako na po ang bahala sa lahat. Kinakabahang sagot ni Samantha. Hindi malaman ni Mang Berto ang kanyang gagawin matapos siyang pigilan ni Samantha sa gagawin niyang pagtulong sa babae. Sige na po, Mang Berto. Ako na po ang bahala sa lahat. Nakangiting sabi ng babae. Ngunit nang matapos ang babae sa kanyang ginagawa ay nagulat na lamang si Aling Corina sa kanyang nakita. Nagkaroon ng mga mantsa ang mga puting damit. Nalaman ng matandang babae na hindi pala ito marunong maglaba. Ano ka ba, Samantha? Nagawa mo mag-asawa pero wala ka palang alam sa mga gawaing bahay? Galit na sabi ni Aling Corina. Napayuko na lamang ang babae dahil ang totoo niyan ay ang kanilang mga katulong ang gumagawa ng ganitong klase ng bagay. Pasensya na po talaga. Hayaan niyo po sa susunod ay alam ko na po ang aking gagawin, sagot ni Samantha. Ngunit na magluto ito ng ulam ay hindi niya malaman kung ano ang magiging lasa. Paano naman kasi ay kulang-kulang ang mga sangkap, hindi katulad sa kanilang bahay. Nang tikman ito ni Aling Corina ay napailing na lamang ang mukha nito. Para bang walang kalasa-lasa at matigas pa ang mga gulay. Samantha naman, sigurado ka ba na handa ka na talagang mag-asawa? Wala ka palang alam sa mga gawaing bahay, galit na sabi ng matanda.
Hiyang-hiya ang babae sa mga sandaling iyon. Hindi niya talaga malaman ang kanyang gagawin at hindi pa siya handang sabihin sa mga ito na siya ay isang bilyonaryo. Simula noon ay sinubok na matanda ang kanyang manugang. Kung ano-anong gawaing bahay ang iniuutos niya dito. Kitang-kita niya na hirap sa buhay si Samantha. Ngunit makakabuti naman ito para sa isang mag-asawa. Ikaw ang babae, kaya dapat marunong ka sa mga gawaing bahay. Pero ano ba tong ginagawa mo sa sinaing? Hindi naman tayo kakain ng lugaw. Ulitin mo yan dahil kung hindi ay madidismaya ako sa'yo bilang asawa ng aking anak. Galit na sabi ni Aling Corina. Kahit hindi marunong sa buhay si Samantha ay ginagawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya. Hanggang sa paglipas ng panahon ay natuto na siya sa mga gawaing bahay. Napangiti naman si Aling Corina nang malaman na natututo na ang kanyang manugang. Bilang isang babae kasi ay kailangan mo talagang matutunan ng mga ito kahit gaano ka pa kayaman. Nang tikman ni Aling Corina ang nilutong sinigang ni Samantha ay natuwa naman ito. Ganyan nga Samantha, mabuti naman at natututo ka na. Seryosong sabi ng matandang babae. Pero habang kumakain sila ay biglang nadismaya si Aling Corina. Masarap na nga ang luto ni Samantha, ngunit nagtataka siya kung bakit may balat pa ang labanos na iniligay ng babae. Sige, Samantha, tingin mo, anong mali sa niluto mong ulam? Tanong ni Aling Corina. Parang wala naman po ako nakikitang mali. Masarap naman po ang aking luto. Magalang na sagot ng babae. Natatawa na lamang si Mang Berto dahil alam nito na may balat pa ang labanos. Wala naman itong pakialam sa dalawa dahil masaya din ang matandang lalaki na natututo sa Samantha. Alam naman ni Mang Berto na sinusubukan lamang ito ni Aling Corina upang maging handa ito sa isang buhay may asawa. Hindi mo ba alam na binabalatan ng labanos? Iha naman, ilang beses ka na bang nagluto ng sinigang? Seryosong tanong ng matandang babae. Yumuko na lamang si Samantha at nangako na sa susunod ay pagbubutihin na niya ang kanyang pagluluto. Hanggang sa isang araw ay nakauwi na si Jomar galing sa kanyang trabaho. Masayang masaya ito nang salubungin siya ng kanyang asawa. Handa na rin naman si Samantha na ipaalam kung anong klase ng buhay ang meron siya. Isinama niya si Aling Corina at Jomar sa kanilang bahay. Nagulat na lamang ang mga ito nang makita nila ang isang malaking mansyon. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay ay maraming mga katulong. Samantha, hindi ko akalain na sobrang yaman mo pala. Nakatulalang sabi ni Jomar. Dito rin nalaman ni Aling Corina kung bakit hindi marunong ng gawaing bahay ang kanyang manugang. Ipinaliwanag ni Samantha na wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral dahil sa kanya ipinamana ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Pasensya na Samantha kung sinubok kita. Hindi ko naman kasi alam na sobrang yaman mo pala. Nahihiyang sabi ni Aling Corina. Naiintindihan ko po, Nay. Masaya naman po ako na natuto po ako ng mga gawaing bahay. Dahil ang gusto ko naman po talaga ay ang magkaroon ng isang simpleng buhay. Nakangiting sagot ng babae. Simula noon ay nawala si Samantha sa listahan ng pinakamayaman sa bansa. Ngunit kahit na ganon ay hindi pa rin naman sila mauubusan ng pera. Umalis si Jomar sa kanyang trabaho upang tulungan na lamang ang kanyang asawa sa kanilang mga negosyo. Naging masaya sila sa kanilang buhay at sa paglipas ng isang taon ay biniyaan sila ng isang sanggol. Isang aral ang kanilang natutunan na hindi lang pera ang nakakapagpasaya sa isang tao. Ang tunay na saya ay yung malaya ka dahil habang naghahabol ka sa kayamanan ay parang ikinukulong mo na rin ang sarili mo sa isang kalungkutan. Jomar, maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi ko akalain na mararanasan ko ang mga pinapangarap ko. Masayang sabi ni Samantha. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil tinanggap mo ang isang katulad ko. Nakangiting sagot ni Jomar. Ipinangako nila sa kanilang sarili na tuturuan nila ang kanilang anak ng magandang asal. Ituturo din nila dito kung paano mabuhay sa mundong ito. Yung kahit mayaman kayo ay bigyan mo pa rin ng oras ang sarili mo para ikaw ay maging masaya. Nasa iyong sarili na
kung paano ka magiging masaya. Hindi sa lahat ng oras ay sagot ang pera sa lahat ng problema. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito, kaya piliin mo na maging malaya at palaging gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.